Maligayang pagdating sa pagtitiwang ng kanalangin. Ngayon ay Martes, hindi tayo maluto ng Pasko ng Kabuhay. Magsitayin po lahat at malulog natin natin kung nalangin sa ating pagtitiwang. Heavenly Father, we receive our sin. Pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa kanyang lahat. Muli na naman tayo pinili ng Diyos sa gabi ito sa banal na Eucharistia. Kaya humingi tayo ng patawad sa mga pagkakataong hindi tayo nagtiwala sa Diyos. Sa mga pagkakataon na hindi natin hinayaan ang kanyang pag-ibig at ang kanyang awa na mamayanin sa ating buhay. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na nagtao nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang patatag upang huwag namin pag-alinlanganan ang katuparan ng pangako mo, batid namin mangyayaring tiyakan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga budyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinusulat nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang ginatos siya. Pagkatapos, pinalagkat siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit ng pagkiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral niya Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe. At marami silang mahikayan na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagtatapos
turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humiram sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-aayuno, ang mga ito ay pinabuhitin nila sa Panginoon na kanilang pinananabigan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pampilya. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa paggalingan ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan na isinaysa ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paano binuksan nila ang daan upang makapanampalataya ang mga Hintil. At mahabang panahon silang nananatili doon, kasama ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kalastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Kalastas ng mga tao, dakilang paghahari. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Kalastas ng mga tao, dakilang paghahari. Dakila mong bawal upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Kalastas ng mga tao, dakilang paghahari. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon, di ko tutugutan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri, magpakailanman. Kalastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Si Kristo ay daang magtiis ng tagumpay ay makamit at sumaamin ang langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Mabuti sa iyo, Amen. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat nakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako makahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan
na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri niya namin ang Panginoon si Jesus Cristo. Magandang gabi sa inyo lahat. Talagang matindi na po ang init. No? Sobrang makitubig na galing sa gripo ay kala mo galing sa hot spring. Kahit gabi. At napakainit. Sa kabila ng lahat ng meron tayo sa mundo ngayon. Lahat tayo ay nabubuhay sa tinatawag natin na walang kasiguruhan. Ang mga panahon na parang walang katiyakan sa taas ng presyo ng bilihin, sa mga nangyayaring kapuluhan sa ating politika. Minsan siguro may mga naapektuhan din ang tinatawag natin ng mga relationships sa pamilya, sa mga mahal sa buhay, o kaya maging sa mga kasamahan sa trabaho. At minsan mapapatanong ka na lang, bilang isang bansa, saan ba talaga tayo pupunta? Ano ang mangyayari sa atin? Yung kung isang araw, pumutok ang butang ngayon. At kung isang araw naman din, nagkaroon naman ng lindol. Hindi ko alam kung nabalitaan nyo yan dahil sobrang busy natin. Minsan hindi natin alam ano nangyayari sa ating mga kababayan. At minsan, yung mga ganitong sitwasyon, dalawang bagay lamang ang pwede natin maging reaksyon. Maapektuhan tayo o wala tayong pakialam. At sa gabi ito, narinig natin ang mga paunang pamamaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang ebanghelyo na narinig natin, ito ay karugtong noong Last Supper. Nagpapaalam na si Jesus unti-unti. Nang sa gayon, kapag dumating yung araw na kanyang pag-akyat sa langit, hindi na sila mabibigla. Hindi ko alam kung napansin ninyo yung isa sa mga sentence na sinabi niya. Hindi na ako makahaba ng pagsasalita sa inyo sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Alala niyo, di ba, nung gabi ng Last Supper, hinuli na siya ng mga sundalo. Ito na yun. Kaya sinabi niya, wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit, dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko ay ang iniutos niya. Pwede naman siyang tumakas doon sa mga sundalo. Pero hindi niya ginawa yun. Kasi sabi niya, kinakailangan matupad ang kalooban ng Ama. Okay, so background lang yan hindi pa yun yung reflection natin. So background lang yan ng gospel, bakit siya nagsasalita ng ganito? At anong pinakapunto ng kanyang mensahe? Bagamat siya ay aalis sa paunang paalam, pero binigyan niya ang mga alagad ng assurance. Binigyan niya sila ng confidence sa pamamagitan ng pagsasabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Imagine. Hindi material na bagay, hindi souvenir. Hindi sinabi ko, sige, itong aking paboritong damit ay sa inyo na. Kaya itong aking paboritong pantalon ay sa inyo na. Hindi. Ang iniwan niya sa mga alagad ay isang uri ng karanasan. Diba pinapaliwanag na natin palagi na ang kapayapaan ay hindi isang prinsipyo, hindi isang ideolohiya, o hindi karanasan sa puso, karanasan sa kalooban. Kasi kapag gusto mo na magkaroon ng peace of mind, dapat handa ka ng mamatay. Okay? Kasi hindi tayo magkakaroon ng peace of mind hanggang buhay tayo. Kasi ang isang function ng ating utak o ng ating isip ay mag-isip. Di ba?
So, di na lang yan mag-isip kapag patay na ang isang tao. Kaya yung peace of mind, actually, mali yun eh. So, kaya sabi ni Jesus, no? Peace I leave with you. Ay, English pa yun, no? At ang kapayapaan, ang binibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaan ng sanlibutan. So, kaya niya kinumpara. Kasi yung kapayapaan, na sinasabi niya na understanding ng mundo ay yung isang buhay na walang iniisip. Hindi pwede mangyari yun. Kasi nga, hanggang buhay ang tao, gagana at gagana ang kanyang isip. So, ano ang kahulugan ng kapayapaan na ito? Ito ay ang karanasan at ang kapanatagan ng kalooban na mananatili tayong nakatindig sa gitna ng lahat ng nangyayari sa atin. Kaya anong binibigyan niya ito? Una, ang karanasan ng kapayapaan na hindi nangangahulugan ng walang problema o walang krisis. Hindi nangangahulugan ng kawalan ng problema or absence of struggles and problems. Kasi di ba gano'n ang understanding natin? Pag wala ka ng problema, pag wala ka ng iniisip, pero kung kapayapaan, hindi. Hindi mangyayari yun. Because, gagana yan, palagi ka mag-isip, palagi ka mag-alala, palagi ka mag-worry. Pero sa gitna noon, hindi ka pa rin natitinag. Yun, ang ibig sabihin ng kapayapaan. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan pag marami ka ng pera. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kapag okay ang pamilya mo. Hindi. Sabi nga nila, di ba, merong mga parang comparison sa buhay, pinatutunan ko ng bata. Maski naman sa buhay ng spiritual, sinasabi nila, di ba? Marami kang ng pera, marami kang karamihan, pero makakatulog ka ba sa gabi? Hindi pa rin, di ba? Kasi iisip mo, baka may pumasok ng magnanakaw. Di ba? Iisip mo, baka may pumasok ng masamang loob. Pero pag wala kang kayamanan, makakatulog ka ng mag-ibig. Makakatulog ka ng mag-iwasay. Wala kang iniisip na baka may papasok ng magnanakaw, papasok na kapitbahay. Di ba? So, walang kinalaman talaga yun sa kung ano ang meron tayo. Pero, kapag ang isang karanasan o ang isang pangyayari sa buhay natin ay hindi natin minsan matanda, doon nawawala ang kapayapaan. Ito ang nararanasan siguro ng maraming pamilya ngayon. Yung tinatawag natin na uncertainty o para sa ating kinabukasan. Kahit ikaw ay isang lingkod ng Diyos, napapagod ka rin. Diba? Kahit ikaw ay isang servant, minsan na-discourage ka rin, nawawalan ka rin minsan ng tiwala sa Diyos. O kaya nawawalan ng kahulugan yung pananampalataya natin. Minsan sinasabi pa natin, Lord, faithful naman ako sa iyo, di ba? Lagi naman ako nagsiserve, pero bakit ito ang nangyayari sa buhay natin? Naalala ko tuloy nung namatay yung nanay ko, dahil siya yung kauna-unahang namatay sa pamilya, and of course, sa mga elders, at the age of 52, Ang unang tanong ko agad sa Diyos ay, bakit? Napakabata ng nanay ko. At parang hindi pumasok sa kabalayan namin na kami ay mauunila. At pangalawa, yung nanay ko nag-iisang anak ng lola namin. So wala siyang kapatid, wala kami mga tita, tito, So yun ang tanong ko sa Panginoon noong panahon na yun. So pagkat ang nanay ko ay babad din sa simbahan. Babad sa simbahan yung nanay ko. Pero, nangyari. So hindi na nangahulugan kapag ang karanasan ng kapayapaan ay mawawalan tayo ng problema, mawawalan tayo ng pagsubok. Bakit? Dahil ang tunay na karanasan ng kapayapaan ay ang pakiramdaman natin ang presensya ni Kristo sa gitna ng mga iyon. Kaya sabi niya, yung aking kapayapaan ay hindi katulad
Ibig sabihin, ang ating karanasan sa Diyos, sa gitna ng lahat ng ito, ay ang tunay na kapayapaan na dala-dala ni Kristo. Diba, imagine ninyo, ganoon din siya eh. Kung siya ay nakapako sa krus, yung mga alagad na sabi, susunod kami sa iyo, iniwan namin ng lahat. Diba, yung mga mayayabang pa, si Pedro, nasan si Pedro? Nagwa si Jesus na 3 beses. Diba? Pero si Pedro pa yung nagsabi, no, kahit hindi namin nakayaan ikaw ay mamatay, Panginoon. Pero nasan sila? Wala. Nasan si Andres? Nasan yung ibang mga alagad? Tumakas. Diba? Sino na iwanan doon sa paanan ng krus? Si Juan. At syempre ang mahalagang Reyna Maria at ang ibang mga kababaihan. Kaya si Jesus mismo nakaranas din ng ganitong kapayapaan. Sa gitna nung siya ay iniwan ng mga taong in-expect niya na pagtatanggol siya. Bakit? Kasi siya mismo ang tunay na pinagagalingan ng ating kapayapaan. Pangalawa, hindi lang sapat na tayo ay makaranas ng kapayapaan ni Kristo. Sapagkat sa mundo na napakagulo ngayon, yan ang hamon sa inyo. Bakit? Dahil unang-una, yan ang inyong identity. Aside from being Christians, no? Aside from baptized Catholics, sapagkat ang inyong identity ay boses ng Diyos. Imagine, kung ikaw ay member ng voice of God, paano ka nagiging instrumento ng boses ng Diyos sa iyong kapwa? Kung sa ganon, ang iyong kapwa ay makaranas ng kapayapaan ni Kristo. Kasi yan mismo ang sinabi ni Jesus, malalaman ng mga tao sa sanlibutan kung paano ninyo mahal ang aking Ama sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Diba? This is how the world will know that you love the Father. Kaya paano tayo nagiging instrumento ng boses ng Diyos na sa gayon ang kapayapaan ay kanilang maranasan, hindi lamang isipin. Sa gitna ng mundo, ng lipunan, na puno-puno ng negativity, puno-puno ng kawalan ng pag-asa. Ang mga tao ay madaling mawalan ng direksyon dahil sa iba't ibang influensya. At dito tayo pumapasok ngayon. And this is where we come in, not just as members of the voice of God, no? Hindi lang mga prayer warriors, hindi lang mga leaders, pero higit sa lahat ang instrumento. Pag sinabi natin instrumento, dapat ang instrumento ay gumagana, di ba? So, naalala ninyo sa mga nag-aaral pa ngayon, di ba? Meron tayong laboratory, di ba, sa science. No? At pagdating natin sa laboratory, ang daming hindi ka na ba yun? Mga middle tawag doon. Kasi iba-iba yung ano. Yung mga grade 7 to 10, di ba meron pa kayo laboratory? Ayan, no? So, may mga instrumento doon. Kapag isang instrumento ay sira, di ba? Kapag ang isang instrumento ay hindi nagpa-function, hindi ito magbibigay tunay na kahulugan ng kanyang pagkilan. Di ba? So, ganoon din tayo. Kung tayo ay instrumento ng kapayapaan, ng kapayapaan ni Kristo, dapat tayo ay gumagana. Hindi sira, hindi deformed, hindi kulang-kulang yung parts. Sa ating mga sarili-sariling pamilya, paano tayo nangunguna sa pakikinig sa ating mga kasamahan? Paano tayo nagpapatawad? Paano tayo nangunguna sa pananalangin?
kapag ang ating mga kasamahan sa bahay, kasamahan sa pamilya, ay humihinto na sa pananalangin. Sa inyong community, kapag kayo ay nagsasama-sama, kapag kayo ay nagkikita-kita, kung paano kayo handang makinig. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan natin sasalita, di ba? Yung mga pagkakataon na kailangan natin yung brother o sister sa community na makikinig at sapat na yun. Kasi tayo parang automatic kasi sa atin, di ba, na lagi tayo nagbibigay ng advice, no? Pero tayong mga opinion, hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan natin magsalita. No? Kaya ba natin makinig? Sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga karanasan. Ang sa ganon ay basta babawasan yung kanilang pangamba. Sa ganon, basta babawasan yung kanilang mga agam-agam sa buhay. Kung sa halip na sila ay nagpapanik, sa halip na sila nagkakaroon ng anxiety, yung ating presensya o yung inyong pakikinig ay napakalaking tulong na noon. Nagiging instrumento na kayo noon ng kaparanasan at tunay na kapayapaan. Because again, the real peace is not the absence of problems. It is the presence of Christ in the midst of all this. Kaya sa pagpapatuloy natin ng ating banal na misa, itong magandang paalala sa atin sa gitna ng krisis, sa pamilya, sa ating pamayanan, maging sa bayan, ay huwag natin hayaan ang kapayapaan ni Kristo ay lumipas at mawala. Bagkus, tayo mismo muna makaranas at pagkatapos nun, tayo naman ang magiging instrumento at magbabahagi ng kapayapaan na ito. Sapagkat ang kapayapaan na ito ay siyang magdadala at maghahatid sa paghilom ng bawat Kristiyanong pamilya. Ang pinakadakilang handog sa ating ng ating Panginoong muling na buhay ay ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hindi natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan at ating itugon, Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magsikap na ikaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Ang mga mamamayan ng lahat ng bansa naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Ang mga naniligalig, natatakot at nababagabag naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Sa ating mga tahanan at lugar ng hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Ang mga yumaoy, naway magdamasan ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Panginoon naming Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan kailangan namin. Tulungan mo kami makipagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa, at higit sa lahat sa aming mga kaaway. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
Salamat Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mariaalay mula sa tutubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging idumi na bibigay ng iyong Espiritu. Ako ito ay ako may kaparan ngayon at kailangan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahagi ay kalugdan ng Diyos mga kapangyarihan. Ang napinawa ng Panginoon itong pagkakaroon sa iyong mga mahal, sa kapulian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan ng lugar. Manaming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayan ng natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mo ang aking katuwa ngayon ay ipapagbungahin mo ng ganap na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat, kaya pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay ang pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamang tupad na tumubos sa aming lahat. Naghahain walang upay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa tigil ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus itinapoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisan ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo." Hindi naman kung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, inapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Elias na aming Obispo at ng Kanang-Kapayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hintay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararagan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo ay inipon ng Diyos bilang kanyang mga anak, kaya tawagin natin siya na ating amang nasa langit. Sa
layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong mga tinawag upang tumanggap sa Kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ng matiloy sa iyo. Ngunit sa isang salitang lamang ay darating na.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tungayan mo at linawin ang iyong sambayanan na minarapat mo makinabang sa tigil ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatapok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalaan ng hanggan. Amen. At lahat na may birthday para sa buwan ng May, at kayo din ang mga nagdaliwang na wedding anniversary ay lumapit sa altar para sa panalangin ng pagpapasipas. So, nasan yung anniversary? Yan. Para sa mga may birthdays, please bow your head. Hear the prayers of these your servants. Diyos ng sanglilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga alagad na gumugunita ng kanilang kaarawan para sa buwang ito ng Mayo at nagagala sa mga handog ng buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kukumin sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat na ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo, Almighty and eternal God, you have so exalted the unbreakable bond of marriage that it has become the sacramental sign of your Son's union with the Church as his spouse. Look with favor on these couples whom you have united in marriage, as they ask for your help and the protection of the Virgin Mary. They pray that in good times and in bad, they will grow in love for each other, that they will resolve to be of one heart in the bond of peace. Lord, in their struggles, let them rejoice that you are near to help them. In their needs, let them know that you are there to rescue them. In their joys, let them see that you are the source and completion of every happiness. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ang ating mga pananalangin at syempre ang pagbati sa lahat ng nagdiriwang ng birthdays at anibersaryo para sa buwang ito. Patuloy nawasin ang gabayan at basibasan ng Panginoon sa kanilang buhay at kanilang mga ganap. Kung nag-aaral, kung nagtatrabaho, maway patuloy silang basibasan ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo at inyong mga pamilya ng buong may kapalan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kayo ngayon patuloy na mahalin at ibahagi ang kapayapaan ng Kristo sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Magandang gabi muli sa inyong lahat.
start na po talaga, or may weekend na po, May 8 to 10. So as of now, ano po, yung ating walo, nagawa sa kanisa. Sa Lord po, nagagawa ng Lord yan. And then, kasi yung isa po, ano Lord, yung punyagan ng husband. And then, May 12, next week po yun, welcoming and sharing ng ating mga athletes or participants. Sponsor po ay St. Philip and St. Thomas po. So next Tuesday, welcoming and sharing. And then, May 16, yun na po yung Paris Pilgrimage na hopefully po, yung hindi pa po sa office, Paris office, ano po, pinigidala na lang po. And then, May 23, meron na po talaga yung youth GSS. Dito po, gagawin sa Credit pa rin. And then, i-announce po namin na ang maghahandle po doon sa youth ministry group ay palapakan po natin ang mag-asawang Brad Irwin at Sister Rob. Yung assignment. Ayun daw po, sila po ang mga youth ministry. Brad Irwin and Sister Rob. Ilan po yun? Sila po yun. So, magkakaroon po na natin. Ang pala ng Sister Rob, magkakaroon tayo ng so, nag-uusapan din po namin yan sa after ng weekend. Tapos mag-GS siguro mga thank you sa inyo dalawa. And then may 30 po in 2000 in Mary Paris. At tayo po BOG ang sponsor. So everyone is welcome to mag-join. Sabado na naman po ito. May 30. Then June 12, the Youth Sports Fest. So kung di makakasama na yung mga youth na atin, no? So since meron na tayo weekend seminary sa weekend, meron na rin yung schedule ng GSS. Ay, sorry, LSS 2021. Sa video ng and then, after po iba rin yung ating first round. Reminder lang po ulit, Sister Yun, yung mga i-deliver po para kayo weekend. So, mga ibang assignments. Magandang gabi po sa ating lahat. Para lang po, reminder lang po para po sa ating news this coming Friday, Saturday, and Sunday. Una po sa ating color of the day. Sa mga isusuot po natin, sa Friday po, white po tayo. Sa Saturday po, tayo ay naka-red. And sa Sunday po, tayo ay naka-VOG color yellow. Ito po yung sa ating isusuot para po sa paklase. Pangalawa po, para po doon sa may mga recruits po, baka po pwede, tayo na lang po ang love letters. Kasi yung mga candidates naman po natin na confirm ay invited po natin. So baka po pwede tayo na lang po ang kumuha ng love letters sa family. Tapos doon na lang po natin i-ayusin pagdating po doon sa venue. May mga recruits po para hindi na rin po tayo para po hindi na pabalikan dito. Yun po. So tayo din po mag-prepare na po tayo kahit short message para po mapadagdag po sa babasahin nila. Pangatlong reminder po. Pangatlong reminder po, yung po mga binigyan ng envelope for cash guidance po para sa ating news. Kung meron na po ngayon, pwede na po i-abot na yun kay Sister Tess. If wala pa naman po, kaya po doon sa mismong paklase na po, dalhin na lang po natin yun. Maluwag po sa atin po, okay na po kahit pa 5,000 o kahit pa 5,000. Yun po ay walang amount.
sa mga participants. So, okay na po yung kahit 1 kilo each tayo para may take out kinamagahan. Ayan po. So, para rin po doon sa mga participants po na dito manggagaling, yung ating po service po ng barangay ay nandito na po ng 3 o'clock po. Sharp. 3 o'clock sharp. Dito po sa simbahan, kayo po ay susunod